We are unshakable because we stand in the name of the powerful name of Jesus Christ. Nakaangkla kami sa kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. Siya ang aming sandigan. Nagkaroon kami ng kaligtasan dahil nagtiwala kami sa ibinigay na pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya hanggang ngayon, kami po ay nagtitiwala sa iyong pangalan, sa aming mga panalangin, sa aming mga sitwasyon, sa aming buhay, maging sa mga oras na kailangan namin ng lakas. Sa iyo kami tatawag. Kaya ngayong oras na ito, sa mga pag-uusapan po namin, tutulungan niyo po kami para lalo kaming magtiwala sa inyo lamang. Dahil ikaw ang Diyos na dapat pagtiwalaan sa panahon na ito. Marami ang napapariwara, marami ang hindi kakilala. Kaya gamitin po ninyo maging ang lahat ng pinag-uusapan sa lugar na ito para lalong makilala ang aming Panginoong Hesus at maghari ka sa puso ng bawat isa. Sa oras na ito, tanggapin niyo po ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, ang aming mga pasasalamat, at sa pagpapatuloy po namin ang gawain na ito, malayang kumilos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng kagalingan, magkaroon ng pag-asa, at magdadala ka ng kaligtasan sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin, ng lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-i-greet lang po ninyo yung katabi po ninyo, left and right, at pakisabi sa kanya, muli akong pinagpala dahil nandyan ka. We have two blessings. Yung po blessing na nasasamba natin ang Lord, yung blessing na kasama natin ng Panginoon. Another blessing ay yung kasama mo yung kapatid mo sa Panginoon. Amen? Pwede na ho tayo maupo para po tayo ay makarami ngayong oras na ito. Magkakaroon po ulit po tayo ng ating pong panel discussion at tinatawagan po natin dito po sa harapan ang ating pong Bishop Alvin Lapus. Kasama po si Pastor Zion Sun. Palakpakan po natin ang mga lingkod ng Panginoon sa kapurihan po ng ating pong Diyos. Praise God. Amen. Hallelujah. Sa mga nasa online po, magandang gabi. Paki-share natin yung ating link. Nag-uusap po kami kanina kung magla-live tayo. Mahalaga yung ating matatanggap sa gabing ito, maririnig, ay makaabot sa maraming Kristiyano. Sapagkat ang ating pag-uusapan ay napakahalaga. Mahalaga kay Jesus. Importante kay Jesus. Na kumisan naniniglag natin. Siguro maupo tayo sandali, mga pastor. So mag-hi muna po kayo bago tayo magpumalaot. Opo, magandang gabi po sa lahat ng mga nandito po sa ating po church at sa lahat po ng mga nako-online, saan po tayo naroon, sa bahay, opisina, maaring iba, baka nagda-drive po ngayon, ha? Medyo tingin po kayo sa, sa daan habang nakikinig po tayo. At the same time, yung mga iba na sa church po sila, sa kanilang pong sanctuary, gathering together and listening sa ating pong pag-uusapan po sa oras po ito. Kaya magandang araw po sa ating lahat. Maging yung mga nasa ibang bansa, magandang araw po sa ating. Amen. Dapat sana kasama din natin si Pastor Herbert, birthday ng kanyang asawa. Opo. Si Mami Presi. Yeah, birthday niya. Happy birthday po. Saka dapat si Pastor Bin na nandito rin. Birthday din ng kanyang anak, si Jade. No? So, maraming may birthday ngayon, Pastor. Ha? Maraming may birthday. Praise God. Baka yung katabi niyo po, birthday po niya, pakigreet po ninyo ng happy birthday. Pag narinig ko yung birthday, Pastor Phil, kinakabahan ako. Kasi po, pag dumating ang birthday ko, magpapaalam na ako. Hindi pa mamatay din. Magsi-60 ka na. Magsi-60 na ako. Hindi pa lang magpapaalam. Discount, Bishop. Magpapaalam sa pagiging kabataan. Okay, salamat po sa Panginoon. Doksay, baka Apo, gusto ko na pong greet si Tita, Floorman Nalilibo sa mga church mates po natin.
At magandang gabi po sa bawat isa. I also would like to greet si Len po. Will be having her birthday on September 13. Kaya happy birthday po sa aking pong asawa. At sa bawat isa po na nandito po on-site, mga team bahay at team simbahan. Palapakan po natin ang bawat isa. And Bishop. Thank you, Bishop. Yeah. Okay. Meron pong gustong gawin ng Diyos sa ating kapanahonan. I believe we are in the last days. Ayaw nating maiwan sa gustong gawin ni Holy Spirit. Kanina habang nagwa-worship tayo, ang prayer ko kahit nakaupo tayo dyan, na mga nasa online, let us be open to the Holy Spirit. Let us have that hunger in our hearts. At sabihin natin, Lord, gamitin mo po ako. Use me. Kasi nang sinabi ni God, I will pour out my spirit upon all flesh. Lahat tayo. Tinutukoy niya. Tayo lahat. Kagaya po namin, especially me, na kung titignan natin, I'm not that qualified. But God is the one who qualifies. When I experienced the Holy Spirit, 1985, nag-iba yung buhay ko. Na-born again po ako, 1983. But the moment I experienced the Holy Spirit, everything changed. No, nabago lahat. Kaya nasabi ni Jesus, if you have your Bible, buksan natin sandali ang ating mga Bible. Dito po sa John chapter 16, verse 7. Ang sabi ni Jesus, but in fact, sabi niya, it is best for you. It is best for you that I go away. Because if I don't, the advocate, the paraclete, the advocate, the helper, won't come. If I do go away, then I will send him to you. Ang sabi-sabi ng Tagalog, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko sa ikabubuti niyo, noon hindi ko maintindihan to. Diba? Yung ayaw natin umalis si Jesus, kung saan natin kapiling si Jesus. Pero sabi niya, kung hindi pala siya alis, hindi siya mapapako sa krus, at hindi siya aakyat sa langit, ano? Yan po, kuwan po tayo, chapter 16, verse 7 po tayo. Verse 7 muna. No? Sabi niya, hindi siya paparito, the Holy Spirit. So, sabi ni Jesus, parang sinasabi niyang mas better si Holy Spirit sa kanya. Pero hindi po may kanya-kanyang role yan. No? Kasi nung nandito si Jesus Christ, limited ang kanyang nagagawa. But now, lahat tayo ay pwedeng magamit ng Diyos. The moment na yung Holy Spirit ay dumating at maranasan natin. Kanina sinasabi nga ni Pastor Phil, si Holy Spirit, walang lang dito. May gawain din ngayon sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, no? Siya nandoon din, working. Kaya nasabi ni Jesus Christ, you will do great things. Greater works than this you will do because I go to the Father. Now, kagaya na naban ko rin na ayaw nating maiwan. Kagaya po sa ating soaking, sa ating prayer, no? As I pray, alam po, nangusap si Holy Spirit sa akin. Hindi boses, but in my inner being, in my spirit, in my heart. And very challenging yung pag-uusap niya na talagang hindi ko alam ang gagawin ko. Kasi ang tanong niya sa akin, hanggang saan mo kayang sumunod sa akin? You see, ang naglilimit pala kayo sa power, sa anointing, yung mga tinatawag na signs, wonders, and miracles, ang naglilimit pala, hindi si God, hindi si Holy Spirit, kundi tayo. Kasi gagamitin tayo ni Holy Spirit kung hanggang saan tayo susunod sa Kanya. Kaya kung minsan tayo, sabi natin, Lord, isang oras lang ako. Lord, sa araw lang, ako dito susunod sa iyo. Gusto pala ni Holy Spirit, we need to be led. We need to be guided by His presence, by His wisdom. And He desires for us to live in His power. Amen? Kaya nga po, napakahalaga, open tayo sa Holy Spirit. Kaya ito yung ating pag-uusapan. Sabi nga dyan sa John chapter 16, verse 12, sabi ni Jesus, marami pa akong sasabihin sa inyo. Kasi, ang daming gustong i-impart ni Jesus. But without the Holy Spirit, we cannot understand them. Hindi natin maintindihan. Without the Holy Spirit, yung gustong iparanas ni Jesus, hindi mararanasan. Kaya
yung naramdaman ko kagabi, takot akong maiwanan tayo, Pastor. No? Yung, kasi napunta pa ako ng Korea. Ibang level sila doon, ibang level. Hindi ko naman sinasabing bababang level tayo, pero grabe lang yung nakita ko. Yung alam mo yung 10 sa pinakamalaking church sa buong mundo ay nasa Korea. At ang pinakamalaking church ay nandoon, Dr. Yonggi Cho. Ano? Ang sabi niya, the Holy Spirit is my senior pastor. Sabi niya, the Holy Spirit is my senior pastor. Kaya nga po, sabi ni Jesus Christ, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa niyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. You know, what you know can change you. What you know can empower you. And what you know can set you free. Kaya sabi nga ni Jesus, my people perish. Sabi nga ni God sa Hosea, my people perish for lack of knowledge. At ang sabi ni Jesus Christ, you will know the truth. And the truth shall set you free. Kaya nga po, itong pag-uusapan natin ito, it will set us free. Yung katotohanan gustong sabihin sa atin ni Jesus, ng Panginoon, mararanasan natin through the Holy Spirit. Kaya, through the Holy Spirit, kaya may Bible ngayon. Nandyan. But we need the Holy Spirit to be illuminated, to understand the Word of God. Amen? Kaya nga po, sabi riyan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Not half truth, not partial truth, but the whole truth. That's why the church will be empowered. Amen? Yung potential natin, yung pwede bang magawa ni God sa buhay natin, magagawa natin. Kasi nga po, ignorance is the greatest weapon of the enemy to limit us. But now, the Holy Spirit will lead us into all truth. Bakit po? Sapagat sabi niya, sapagat ang sasabihin niya ni Holy Spirit ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa inaharap. In other words, meron tayong advanced knowledge. Revelation to the Holy Spirit. Pararangalan niya ako, sabi niya. Sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. So without the Holy Spirit, we are helpless at talagang maiiwan tayo. Kaya nga po, sino ba si Holy Spirit? No? At ano ang kanyang ministry sa ating kapanahonan? Tutulungan tayo ng ating kapatid yan. Pastor Zion. Pastor Zion, sino ba si Holy Spirit? Thank you so much po, Bishop. At napakaganda po ng explanation. Dahil po napakadami pong definition at theological truths about the Holy Spirit. Summarize ko lang po, Bishop. Ito 3 things. Number 1, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. The Holy Spirit po ay hindi po siya under the Trinity, but He is part of the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. At alam po ninyo, kung titignan po natin sa book of Genesis pa lang po, book of Genesis, it states that in the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void. And the Spirit of God moved throughout the face of the waters. So, in the time of creation, the Holy Spirit is there. At siya po ay actively involved, not just in creation, but throughout the Old Testament and even the New Testament, the Holy Spirit is already there. Meron po kasing perspective, Bishop, na ang Holy Spirit po ay force lamang. Kaya po yung iba, ang paniniwala nila, may the force be with you. Hindi po, mga kapatid. The Holy Spirit is not a force. Hindi po siya it. He is the third person of the Trinity. Sa 2 Corinthians po, 3:17 to 18, it says that the Holy Spirit is referred to as the Lord, Panginoon. He is just as much as God as the Father or the Son. So, ibig sabihin po, they are co-equal and they are co-eternal. So, hindi po siya lower than God the Father, Bishop, or God the Son,
they are co-equal and they are a part of the creation. Even in Revelation, makikita po natin ang work po of the Holy Spirit. At pangatlo po, the Holy Spirit is a person, therefore, He possesses intellect. Meron po siyang pag-iisip, meron siyang will and emotions. So siya po ay third person of the Trinity. So yan lang po yung ating pong summary po about the Holy Spirit, Bishop. Meron pong gusto mong i-share, Steve, Pastor Phil po. Kaya nga po yung Holy Spirit, hindi lang po yung tinatawag nilang puwersa. Dahil po yung Greek word po kasi ng Spirit po yung pneuma, which means ano po yung hininga, puwersa, ganun po. Kaya yung iba, paniwala po nila, bagay lang siya, force. But if you will read the Bible, meron po talaga siyang damdamin. Meron po siyang pagka-persona. Kaya nasasaktan ang banal na Espiritu Santo. Do not grieve the Holy Spirit. Ano pa po? Meron po siyang kaisipan, kaya alam niya ang lahat ng bagay. Kaya kapag tayo humingi ng wisdom po sa Kanya, ay ipagkakaloob niya. At ganun din po, siya po ay pwedeng mag-utos. Di ba? Noon pong inutusan po niya yung mga disciples po, different disciples in the book of Acts, and leading the people. Meron po bang walang damdamin na nakakapag-command? Wala po. Dapat ikaw ay may persona para ikaw po ay mag-command. Yan po yung gusto ko pong idagdag para maintindihan natin we can communicate with the Holy Spirit because the Spirit is a person. Thank you so much po, Pastor Phil. Gusto ko rin po i-quote in support to your point po. That, sabi po ni Wayne Grudem sa kanya pong book, Systematic Theology, the purpose of the Holy Spirit is to manifest the active presence of God in the world, and especially in the church. So, ang Holy Spirit po, Bishop, I feel, is vital. He is important in not just in our worship services, but in every day of our life as His church. So, at binigay po sa atin ang Holy Spirit so that others could see Jesus in us. Kung sabi nga po ng isang kanta, gusto kong bumait, pero di ko magawa, di po ba? But by the power of the Holy Spirit, nababago po tayo. Na personally po, alam niyo naman po yung aking background, Bishop. Ako po ay rebelde sa magulang, rebelde rin po sa simbahan. But you know what? The Holy Spirit transforms. Bagamat meron po mga weaknesses pa rin po, but I believe that the Holy Spirit continuously transforms me at patuloy po tayong binabago ng banal na Espiritu. So yun po ang Holy Spirit sa ating pong buhay. Bishop, baka meron po yung comment Ito po ng sineshare ng ating mga kasama. Mahalaga yung tinuron po ni Pastor Zion kasi po, pag hindi mo siya kilala as a person, no, yung respect na nararapat hindi mo may bibigay. Kaya yung isang verse po ninyo, yung Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit. Sabi niya, grieve not the Spirit because this is the seal. Sabi niya, ito yung pinakatatak ng ating kaligtasan. So in other words, the Holy Spirit can feel, can be heard. Kasi nakapokus tayo sa Father, kay Jesus. What about the Holy Spirit? Siguro, hindi lang natin randam kasi ang isang work ni Holy Spirit hindi patungkol sa kanyang sarili. The work of the Holy Spirit, ang isa sa kanyang mission is to reveal Jesus. To manifest. Yung sinabi kanina, di ba? Maramdaman si Jesus. Maging totoo ang Diyos sa ating paligid. Kaya nga po, sina-challenge tayo nito na atin siyang kilalanin pa. Kasi mahirap mong makarelasyon ng hindi mo kilala. Diba? Kaya nga, yung Bible nandyan. Actually, yung Word of God, siya yung author eh. Pero napaka-selfless ni Holy Spirit. Sabi niya, pararagalan niya ako, sabi ni Jesus. Kaya siguro, parang hindi natin napapansin. Pero sa totoo lang, nakikilala natin ng Diyos, nararanasan si Jesus, na kapag worship tayo kasi totoo si Holy Spirit. Hindi siya apoy, hindi siya ibon o dove, but He's a person. He's the third person of the Godhead of the Trinity.
Amen? So siguro, basahin natin ang Bible natin, check natin, tignan natin yung mga references about the Holy Spirit. Kasi grabe yung sinabi ni Lord eh. Mas mabuting wala ako, sabi niya. Sa inyong ikabubuti, this is good for you, best for you that I go away. Actually, pag umalis siya, dumating si Holy Spirit, lalong magiging totoo sa buhay natin si Jesus. Amen? So yun po. Siguro marami tayong pag-uusapan dito, no? Baka mayroon pang gusto sabihin si Pastor Phil. Yung pong sinabi po ni Bishop kanina, hindi po apoy, hindi po dove, yung Holy Spirit. Manifestations lang po kasi yung pong apoy, yung pong Pati dove. speaking tongues, no? Kasi hindi po nakikita ang Holy Spirit. Para po Totoo ipahayag si Holy lang na Spirit. nandoon siya. Hindi siya Kung minsan nagmamanifest po siya hindi siya in ibon o different dove. ways po para malaman natin nandoon siya. At meron pong symbol yon. Kapag po yung dove speaks about yung pong purity, no po, yun naman pong fire speaks about empowerment, yung it purifies, ganyan. Hindi basta-basta po ginagamit lang po yung pong symbol kung wala po itong meaning. Siguro po, lalo pa natin tingnan, ano ba yung ministry niya sa buhay natin? Ano ba yung vision niya? Ano ba yung gusto niyang ma-accomplish? No? Ang isa sa nakita ko po, although marami, di ba? Maraming gustong gawin sa Holy Spirit. Pero ang isa sa ministry ni Holy Spirit is to empower our worship and our prayer. Kasi po yung worship is a weapon eh. Remember Paul and Silas when they were in prison? No, doon sa Acts 16? Ano ka na ginawa? They worship and they pray. Baka ba sila nandun sa bugbog sila, di ba? Sugatan, bugbog. At naka-stuck sila, yung hindi makagalaw. No? All they can do is worship and pray. Bakit na nagawa yun? The Holy Spirit. Alam mo, mahirap mag-worship without the Holy Spirit. Mahirap din mag-pray without the Holy Spirit. Kaya si Holy Spirit, kasi lahat naman tayo na born again, di ba? Lahat ng tumanggap kay Jesus, born again tayo. Pag born again ka, nasa iyo si Holy Spirit. Ngayon, pag nagpe-pray ka, nagwo-worship ka, wala ka bang nararamdaman, pero totoo si Holy Spirit. Kumikilos siya sa prayer mo, wala kang nararamdaman. May ginagawang pagbabago ang Holy Spirit sa buhay natin habang nagwo-worship tayo. Kaya napansin nyo, sa worship pa lang, naiiyak ka na. Di ba? Yung mga songs na inaawit natin, tumatama sa puso natin. Because you are not just singing on your mouth, not just praying in your mind, but in your spirit, you pray. Kaya nga po, hindi ka naiinip sa worship. Kasi mayroong nangyayari, empowerment, transformation, may nangyayari. Kasi sa mga songs lang natin kanina, what a beautiful name. Diba? Yung mga songs natin, powerful na. Yung anointing ng Holy Spirit, kumikilos noon sa bawat words, lyrics, songs. No, nagiging buhay po. Kaya nga po, hindi tumagay ng sanlibutan. Minsan nga po napanood ko doon sa America Got, yung may bata, umawi siya ng yung song na I love you, Lord. Yung good. Pati po yung sa umawi siya ng isa pa, yung African. Pati yung mga iba yung nararamdaman nila, yung mga audience, siguro napanood yun, di ba? Yung mga pati naiiyak na si Simon. Why? Kasi yung nagwo-worship, yung umaawit. Hindi lang siya nagpe-perform. Tama, yun. Totoo sa kanya eh. No? Kaya nga po, I want to remind you, pag nagtaas ka ng kamay, pag lumuhod ka, kay meron kang nararamdaman o wala kang nararamdaman, sapagkat anak ka ng Diyos at ginagabay ka ng Holy Spirit, may nangyayari sa buhay natin na maganda. May kapangyarihang nangyayari. Hindi ko lang nalagay dyan, yung Philippians chapter 3, verse 3. Binagit na dyan ni Paul na yung ating pagsamba, ay may kapangyarihan. Because we worship God in the power and freedom of the Holy Spirit. Philippians chapter 3, verse 3. We worship God in the power and freedom of the Holy Spirit. So in other words, the Holy Spirit empowers our prayer. Kasi nga po, God is a spirit. Sabi sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay espiritu. Now, kung siya espiritu, hindi siya pwedeng sambahin sa physical.
sa nakikita, but also in the Spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Now, ano yun? Our spirit joins with the Holy Spirit, helping us to worship God. On our own, we cannot worship God. Parang ritual lang, religious lang ang atin nagagawa. Ang isa sa pinakanais na gawin ni Holy Spirit ay parangalan si Jesus. Ang sabi nga sa John 14 verse 14, pararangalan niya ako. That is worship. He will honor me. He will glorify me. Sabi sa English, that is worship. The Holy Spirit will glorify Jesus through us. Kaya ang bukang bibig natin, Jesus, I love you. Jesus, surrender my life. Jesus, you are my joy, my everything. Jesus, you are my life. So yun ang ginagawa ni Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Baka po meron kayong nararamdaman gusto sabihin. Oo. Sige, Pastor. Gusto ko lang pong i-emphasize bakit po nating pinag-aaralan ito, Bishop. Kasi napapansin po natin sa ilang mga gawain, parang nasiset aside po ang Holy Spirit. Dahil sa sobrang dami ng alam ng tao ngayon and the increasing technology, napakadali po ngayon na maglingkod, gumawa ng mensahe, yung mag-ministry na kahit sa sariling lakas mo na lang, sariling karunungan mo na lang, without no longer seeking the guidance of the Holy Spirit. Doon po tayo namamali. Kasi kung titignan natin po sa Biblia, hindi dapat tayo magtiwala lamang sa ating sariling lakas at karunungan. Kailangan natin ng banal na Espiritu Santo. Pero ito pong nangyayari ngayon. Let us be aware. Baka tayo rin po ay hindi natin napapansin, naglilingkod po tayo na hindi na po natin sinasaliksik yung pong kalooban ng banal na Espiritu Santo. And this is revival. The Lord is bringing us back doon po sa root, yung pong pinanggalingan po natin na tayo po'y naniniwala na walang bunga ang lahat ng ginagawa natin kung hindi tayo connected sa ating pong Panginoon. Kaya kahit po mag-increase ang technology, kahit mag-increase po yung knowledge ng tao, huwag po tayong aalis sa connection natin sa banal na Espiritu Santo. Amen, amen. Thank you po. Kaya po may nangyayaring deliverance during worship. Ikaw mismo nagkakaroon ng self-deliverance. Ewan ko na experience yun. Iyak ka na. Parang nalilaser ka, nagwo-worship ka. Kasi sa worship, actively at work si Holy Spirit, doon tayo lalong nababago. Sino pong nakaramdam ng ganoon? Di ba? Na-expose ka, Lord. And then, you really humble yourself before God. Ito yung nangyayari sa atin. Medyo malalim itong ating pinag-uusapan kasi worship pa lang. Hindi lang niya ini-empower yung ating worship, pati yung ating prayer. Although yung worship saka prayer, sama-sama yun eh. Diba? Sama-sama yun eh. But I want to be specific sa prayer. Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 26, pansinin niyo, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. What is our weakness? Hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin. Kaya marami hindi makapag-pray ng 10 minutes, 30 minutes, an hour, 2 hours. Because they are not filled with the Holy Spirit. They do not acknowledge the Holy Spirit. You want to enjoy prayer? You want to grow in your prayer life, in your relationship with Jesus Christ? Invite the Holy Spirit. Allow Him. Sabi nga riyan although nag-i-initiate si Holy Spirit kaya lang busy tayo kuminsan. Let us give Him time. Lumuhod ka lang. Holy Spirit, tulungan mo akong mag-pray. Lord, I surrender. And then, mararamdaman mo na siya, kikilos na sa iyong Espiritu. And then you will begin in the Spirit. Sabi nga riyan, hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa mga mamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin with words that cannot be uttered. Ang sabi sa The Passion Translation, and in a similar way, the Holy Spirit takes hold of us in our human frailty.
to empower us in our weakness. In other words, He empower us in our weakness para yung makapag-pray tayo ng tama, ng powerful. Kasi, nagpe-pray ka pero walang result. Diba? Marami nagpe-pray. Actually, mga Muslim nagpe-pray 3 times pa nga. But the question is the result. Marami nagpe-pray. Pero tama bang prayer? Empowered ba yan ng Holy Spirit? Kaya nga po, the Holy Spirit will revolutionize our life, our prayer life. So please, my brother and sister, let us be open to the Holy Spirit. Iba ang mangyayari. Grabe ang magaganap sa ating kapanahunan. Itong nakita ko, bakit yung pinuntahan namin, nakapag-pray sila ng 8 oras, 12 oras. Si Dr. Yonggi Cho, malungkot siya kasi dati hanggang 8 nagpe-pray siya, then 5 na lang, and then 3 oras na lang, sabi niya, kasi di na makaluhod. Kasi matanda na po siya. Tayo, maging the reformer, Martin Luther King. Martin Luther. si Martin Luther. Misa sabi niya, Lord, sabi niya, tulungan niyo po ako, sabi niya. Kailangan kong gumising na maaga sapagat marami kong gagawin. Kailangan kong mag-pray kahit 3 oras lang, sabi niya. You see, nakatipende lahat sa prayer. Now, hindi ba sa prayer, it must be empowered by the Holy Spirit. Kasi sabi riyan, for example, sabi riyan, at times we don't even know how to pray. Kaya nga naiinip ang iba sa prayer eh. They disregard the Holy Spirit. They don't acknowledge the Holy Spirit. Kaya sa yung pagpe-pray, mag-worship ka muna and then invite the Holy Spirit to help you pray. And then makikita mo, kulang pala yung 1 oras, 2 oras. Grabe lang mangyayari. Kaya ang sabi riyan, or know the best things to ask for. Alam niyo yung will ni God kasi eh. But the Holy Spirit rises up. Kaya randa mo siya. Babalon siya. Parang yung rises up talaga. Hallelujah. Parang lumalaki ka na, di ba? Kaya pati buong mundo, parang yung globe, maliit na lang kapag nagpe-pray. Parang ang laki-laki mo na. Sino nakaramdam ng ganoon na pag nagpe-pray ka, parang giant ka na? Kasi the Holy Spirit rises up within you. Sabi nga riyan, to super intercede on our behalf. So kasama mo siya, in-empower ka niya, pinag-intercede ka niya, through your spirit, nagpe-pray ka, pleading to God with emotional sighs. Kasi may emotion si Holy Spirit. Hindi masama ang emotion. Kailangan iparandam. Like Jesus Christ, nagparandam siya ng emotion. Sabi nga sa kanyang prayer sa Gethsemane, yung sobrang lungkot niya at halos ikamatay niya. Ginising yung mga alaga, samahan niyo ako mag-pray, sabi niya. Para mamamatay na ako. And then after he prayed, the angel strengthened him, comforted him. Kasi sobrang lungkot niya kasi pasan niya ang mundo. Now, nakapag-pray siya successfully through the power of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, kaya doon sumigaw siya, sabi sa Hebrews, diba, na may mga pag-iyak. Yung prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane, may pag-iyak, may pagluha na pwede makapag dito sa kanya. Yun ang sinasabi, emotional sighs, too deep for words. Yung words aren't enough. Yan po. Kaya papasok dyan yung praying in the Spirit. So, siguro hanggang doon muna ako kasi meron pa tayong titignan no? Sa Pastor Sai, baka meron pa kayo gusto sabihin pa. O, punta na tayo sa pangalawa. So, sige, Pastor, yes. Siguro emphasize natin, Bishop, ano Yes. ba yung praying in the Spirit? Yeah. Ang hirap po kasing manalangin ng matagal kung hindi po tayo nagpi-pray in the Spirit. Dalawa po kasi yan, meron pong praying with understanding at praying in the Holy Spirit. Kaya siguro po emphasize po, Bishop, Yeah. yung pong tinuro po ninyo noong pong Saturday. Yep. Baka po yung iba hindi po nila Oh, yes. hindi po nila napakinggan. Maganda po ibalikan po natin. Ano po yung difference ng praying with understanding and praying in the Spirit? Actually, nandiyan yan sa 1 Corinthians chapter 14, verse 15. Sabi ni Paul, I will pray with my mind or understanding. I will also pray in my spirit, sabi niya. In the Spirit. So,
Ibig sabihin, magkaiba talaga yung understanding saka in the Spirit. No? In our mind and in the Spirit. Now, hindi mahirap mag-pray in the Spirit kasi born again tayo. Romans 8:14, Romans chapter 8 verse 14, but as many are led by the Spirit, they are sons of God. John chapter 3 verse 6, what is born of flesh is flesh, but what is born of the Spirit is spirit. In other words, hindi yan mystery. So ngayon, yes, we will pray with kanina magandang paliwanag po sa meeting natin kanina. Yung we pray with understanding sa ating kaisipan. Pero kung minsan kulang yung ating mind, yung ating comprehension about the will of God. Now, dyan papasok yung praying in the Spirit. Meron akong sinend kay Jay, hindi ko lang nakalagay dyan, kung kaya niyang ilagay yon. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 14, verse 2, sabi dyan, when someone speaks in tongue, that's praying in the Spirit, no one understands a word he says. Walang nakakaunawa because language of the Holy Spirit. Because he's not speaking to people but to God. So pag nagpe-pray ka pala in the Spirit, especially speaking tongues, hindi na yung tao ang kausap mo. Diyos na. At ang sabi riyan, he is speaking intimate mysteries in the Spirit. Mysteries. So walang nakakaunawa. He is speaking, sabi sa verse 4, the one who speaks in tongues advances his own spiritual progress. So, kasi yung speaking in tongues at saka yung praying in the Spirit ay isa. Now, mahabang topic yan, Pastor Phil, pag ating binuksan yan, kasi mayroong praying in tongues na may interpretation. May pang public at mayroong pang private. Itong binabanggit dito ay private. When you pray sa iyong closet, o sa kotse, Now, sa prayer meeting, sa ating soaking, ginagawa natin yan. Sa worship ko minsan, nakapag-worship tayo in the Spirit, So, siguro itatapik natin yan, yung speaking in tongues. Meron pa ba yan? Yan by praying in the Spirit. Actually, yung mga scholars, paniwala nila, at maging yung mga dating mga hindi naniniwala, kamukha ni Francis Chan, John Piper, they believe that praying in the Spirit is speaking in tongues. Amen? So alam natin yan. Ang kailangan lang i-desire natin. Huwag nating isara. Kumukontra kumisyon yung isip natin. Kasi gusto nating unawain lahat sa ating utak. Kasi kung minsan yung ating isip, hindi niya ma-comprehend, hindi maintindihan. Remember this, when you pray in the Spirit, when you speak in tongues, you are not talking to man. You're speaking mysteries, you are talking to God. And you are not wasting your time at merong nangyayari sa iyong spirit life, you are being built up. Sabi nga sa Jude 20, pakilagay mo nga anak, sa Jude 20, ang sabi dyan, but you, dear friends, must build up your lives ever more strongly upon the foundation of our holy faith, learning to pray in the power and strength of the Holy Spirit. So yun, pag nagpe-pray ka in the Spirit, tinutulungan ka ni Holy Spirit at nabibuild ang iyong spiritual life. Amen? So, ewan ko kung nasagot ko, kasi parang kulang ang ating time para ipaliwanag lahat. Opo, medyo matagal pong pag-aaral po yan. Pero very important po maunawaan po natin ito sapagkat tulong po ito sa ating pong spiritual life. Meron pong panalangin na ginagawa po natin publicly at meron din pong panalangin na ginagawa po natin privately. Yes. Kaya kung minsan hindi po tayo nauunawaan, paano po natin tinuturo po yung 1 Corinthians chapter 14. Kaya yung iba, tinigilan na po nila yung pong panalangin po sa Espiritu dahil nga po kapag binabasa po nila yung chapter 14 ng 1 Corinthians, mas maganda pa daw nagsalita ka ng 5 salita na naiintindihan kaysa sa nagsalita ka ng marami na hindi naman po naiintindihan. Dapat po malaman natin ang konteksto noon dahil yung po mga Corinthians, every time na sila po ay nagkakatipon, parang ginawa ho nilang very common na lang po yung speaking in tongues. Siguro po habang nagkukwentuhan sila, nag-speaking tongues sila. Yung ganon, ginawa po nilang very common. Pero
dapat alam natin kung paano po natin ito ginagamit. Malaking tulong po ito sa ating personal spirituality para tayo mag-grow. Lalong-lalo na po sa mga private prayers po natin. Yes, amen. Desire to pray in the Spirit. Kami po ay lumaki bilang pong mga lingkod ng Panginoon. Ako po I got born again at the age of 14. I received yung pong infilling of the Holy Spirit at the age of 16. Mula po noon hanggang ngayon, ako po'y 56 na. So mga ilang years na po, 40 years na po akong nagpipray in the Spirit at malaking tulong po ito. Ayaw po namin na kami lang po makaranas kung ano po yung kagandahan ng nagpipray in the Spirit. Kaya po bilang lingkod ng Panginoon, sinishare po namin ito for you also to grow. Marami pong mga mysteries, marami pong mga klase ng empowerment, marami pong klase po ng wisdom, enlightenment, yung binibigay ng praying in the Spirit. Kaya ang pakiusap po namin sa inyo, you desire it. Desire. Mamaya lang pag-uwi po ninyo, hindi naman po ito pinipilit. Maganda po kasi galing sa puso. Meron po kasi ilan, gusto nyong makapag-pray in the Spirit, lapit kayo sa harapan. Tapos po, ililayhan. So, gayahin nyo ako. Hindi po ganoon. Kung ano yung sinasabi ko, ganoon din yung sabihin ninyo. Hindi po ganoon. Hindi ganoon yung turo po natin. Hindi rin po mini-memorize, no po. At the same time, hindi tayo masyadong yung sobrang emosyonal na meron po pong mga nanginginig, meron pong nangingisay, kapag po sila ay nababautismuhan sa banal na Espiritu Santo, hindi po natin ginagawa po yung ganoon. Dahil kapag po kasi yun ang naging kaisipan natin, yung mga iba natatakot, akala po nila ganoon yung galaw ng Espiritu. Kapag po meron pong hindi tama, meron din pong tama. Kapag nag-focus po tayo sa hindi tama, baka hindi na po natin i-desire yung tama. Kaya po, ang ituturo natin kung ano po yung tama na pagkilos ng Banal Espiritu Santo at yung tamang pagtanggap po nito. Naunawaan po ba natin? Ito pong sinasabi natin. Kaya, actually, maging pong sa mga trainings po natin yan, na ituturo po natin ito para mas malalim yung pangunawa natin. Kasi kapag naiintindihan mo, tatanggapin mo. Kapag alam mo, nanasahin mo, at kapag yan ninasa mo, mararanasan mo. Amen. Yung po mga benefits po nito. No po? Tinitignan ko po kasi yung time, pero kailangan i-explain po ang lahat ng ito. Pero po bang magtanong, sino po sa inyo nakakapag-pray na po in the Spirit? You are praying in tongues. Pakitaas po ang kamay. Alright. Thank you, thank you. Thank you, Jesus. Ngayon, ine-exercise po ba natin hanggang ngayon? O tinigilan na natin dahil sa mga naririnig po natin? Kapag po tayo napipigilan, we miss a lot of blessing supposed to be na nagpa-enhance na ng ating pong spirituality sa ating pong edad bilang pong isa pong Kristiyano. Kaya, pakisabi po sa katabi nyo, kung nagpipray in the Spirit yan, ituloy mo yan. Ituloy mo yan. No po, sa mga nanonood, ituloy mo yan. Yung mga hindi pa po nararanasan, i-desire po natin. Actually, even today, we can experience that. Or at home, pag uwi po natin mamaya, bago kayo po matulog, desire it. And I believe, when you desire it, the Lord will give that to you. Po. Amen, amen. Si Doc, may gusto sabihin? Sige, Bago nga, Doc. Sige po, Bishop. Alin ba yung praying in the Spirit is a command? Utos yan sa Bible. Now, sabi sa Ephesians chapter 6, verse 18, sabi riyan, if you have your Bible, ayun man, nandiyan pala, no? And pray in the Spirit on all occasions. Sa ibang translation, at all times. Pray in the Spirit. Now, what is that? Speaking in tongues. Praying in the Spirit. Walang ibang paliwanag yung praying in the Spirit, kundi yung speaking in tongues. Kaya yung mga dating hindi nanawa, they have concluded. Kasi po, tongue is powerful. Death and life are in the power of the tongue. Kaya ang ginagawa ni Satan ngayon, kino-confuse tayo. Ngayon naman, itong nangyari sa atin, halimbawa,
Kasi may mga hindi totoo eh. May mga fake, mga gawa-gawa. Totoo po yun. Meron talagang mga fake. May mga hindi genuine. Now, alimbawa po, dahil po ba mayroong fake na pera, hindi ka na maniniwala sa pera? Di ba? Dahil po ba may fake na police, hindi ka maniniwala sa police? So, ganun din po. Hindi ko po may mga fake na miracle, may mga fake na mga speaking in tongues. Huwag natin ngayon, nakahapon tayo ng kaaway. Tayo, totoo. Alin po na ako mag-speaking in tongues, akala ko sa sarili ko lang. No? Ako minsan may isip yun, gawa-gawa ko lang ito. No, nag-pray ka kay God, iningin mo sa Kanya. At hindi galing sa isip mo. Kasi yung speaking in tongues, galing sa iyo, sa iyong spirit. Nararawa yan. Bisa nga, 3 times ko nang narinig yung aking spirit. Nagpe-pray in tongues. Tawan-tawa po ako. Gusto ko maulit yun, no? Pero nire-remind ako, pinapala ko sa spirit. Kasi you are a spirit possessing a soul, living in a body. Gusto ko maintindihan natin yon. Ngayon, ang problema sa atin, na-orient tayo masyado sa physical. The body is the voice of our feelings, di ba? Senses. The feelings. No? Yung senses, yung soul naman, yung ating feelings. But the spirit, kung titignan natin yan, ang boses niyan is our conscience, is our heart. So, command po yan sa Bible. Pray and pray in the Spirit. Pag sabing on all occasions, sa lahat ng panahon, nagpe-pray tayo. Bakit? Templo ka ng Holy Spirit. Nananahan si Holy Spirit sa atin. Ang kailangan lang maging open tayo, huwag natin siyang kahiya. At itong nakita ko, ang natitisod sa praying in the Spirit, hindi naman yung unbeliever eh. Madalas ang natitisod at tumitira dyan ay yung mga believer mismo. Kasi nga, may mga naging excess, may mga naging extreme, na akala ganun lahat. Pero totoo ka naman eh, anak ka ng Diyos, di mo ba? Nagpe-pray ka sa Kanya. Surrender ka sa Holy Spirit. Kaya yung speaking in tongues mo, hindi sa sarili mo yan. It's an utterance o tongues o language given by the Holy Spirit. Okay. Si Doc po, si Pastor Zion, nag-speaking tongues din po ito. Hindi lang niya pinapractice o hindi lang niya pinapakita, pinaparamdam. Sige. Yeah. Apo, thank you so much po, Bishop. Actually, before, na-share ko nga po kanina, Bishop, that ako po ay naging critical before when it comes to practicing spiritual gifts. Kasi po, nanggaling po kasi sa conservative seminary. But when I understood the power of the Holy Spirit, at yung prayer po ay napaka-importante, and especially po praying in the Spirit. There are Christians po or denominations that do not practice that. But the truth is, nasa Bible po siya. Yes. At meron po akong nakikitang 3 bagay po na gusto ko pong i-share, Bishop, regarding this. How do we know that when we speak in tongues and when we pray in the Spirit, ito po ay sa Diyos? Yeah. Oh, good. Una po, mga kapatid, though hindi ko na po mag-say ng biblical sources, first, it exalts the Lord. Ito po ay nakakapag-glorify sa ating po Panginoon. Ito po ay, whatever you do it all for the glory of God. Yeah. So ito po ay, ang focus po nito, hindi i-highlight yung authority mo or ano man po yung power ng Holy Spirit sa buhay mo, but to highlight God's glory sa iyong buhay. Amen. Kasi meron pong tendency po, Bishop, na pag meron kang kailangan po natin constantly evaluate yung ating sarili. Meron times na God will empower you with gifts na napaka-tindi ng pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. At sa panahon na ikaw ay matindi at ginagamit ka ng Panginoon, guard yourself. Kasi meron po tinatawag na spiritual pride na parang nagiging authoritative ka na. So always remember na tayo po ang goal natin, mapurihan ng Panginoon sa ating pong buhay. Pangalawa po, okay na po yun. Pangalawa po, napaka-importante po that we need the work of the Holy Spirit is to edify fellow believers. Ito po ay dapat nakakapag-encourage sa kapwa mananampalataya. And to encourage the unbelievers to believe in the Lord. Sa Bible po, di ba, Bishop and Tatay Phil, ang sign po na sila ang isang Gentile ay na born again is when they speak in tongues. So ito po dapat po ay nakakapag-encourage sa mga
hindi mananampalataya na lumapit sa Panginoon. So, I believe that we can still practice speaking in tongues. Medyo boss ko po, no? But everything must be in order. But in our church po, meron tayong culture, as I observe, when we worship, we speak in tongues po. When we pray, we speak in tongues. And if tayo po, we have one in spirit, and we do that, and when we edify one another, and we glorify God, then I believe that is the work of the Holy Spirit. Amen. So yun lamang po, Pastor. Opo. Kaya very important paano ito ine-exercise. Kapag po nasa grupo po tayong ganito, dapat hindi tayo extreme sa paggamit. Yung hindi po tayo nag-iistorbo ng katabi natin, yung ganon. Pwede naman po natin kontrolin po yung boses po natin. Doon nga po nagkakaroon ng extreme, yung masyadong malakas, yung mga iba, malikot pa yung mga kamay po nila. Ito po yung mga extremes eh. Kaya baka masuntok mo pa yung katabi mo, yung ganon. Dahil nga po, namamali po tayo ng ating pong paggamit. Ngayon, ang Holy Spirit po kasi very gentle. Mabibless din po yung mga kasama natin, we edify one another sa pag-exercise po natin ito. May times po, kapag meron pong nag-speaking tongues ng malakas sa isa pong gathering, may interpretation po yon. It's for the edification of the body of Christ. But if this is for your personal edification sa sarili mo, that is what we call yung private. It's either gagawin po natin sa loob ng bahay or nandito po tayo sa sanctuary, pero ito po yung ginagawa natin na pwede po yung mahina yung boses habang po tayo ay nasa diwa ng pagsamba o sa pananalangin. Alam niyo po ibig sabihin, no? Yung hindi ka nakakaistorbo sa katabi mo. But when you are being led na mag-speaking tongues ka ng malakas, sigurado may interpretation po yon. Ganoon po yon. Yan po yung tinuturo po sa 1 Corinthians chapter 14 that we will wait for the interpretation. Ngayon, yung interpretation dapat po ito ay i-evaluate ng mga manggagawa ng Panginoon kung ito'y galing sa Lord. Baka po kasi hindi po lahat ng interpretation ay galing sa Panginoon. Kapag po yung interpretation ay galing sa Panginoon, sigurado it will edify the whole church. Siguro po, Bishop, para lalo po natin maintindihan po ito, yung pong pinanggalingan, kailan ba nag-start yung pong nakapagsalita po ng ibang wika, yung pong iglesia ng ating Panginoon, at ano po yung purpose po nito? No? If you go back to Acts chapter 1, verse 8, ano po ang pangako ng Panginoon sa Acts chapter 1, verse 8? But you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. That's the Holy Spirit. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So nandoon po yung word na you will receive power. And what is the reason? For us to be witness. Kaya, ang isa pa pong dahilan ng ministry ng Holy Spirit, not only to empower our worship, not only our work, but even our witness. Without the power of the Spirit, we cannot be a powerful witness. Kaya ang ginamit po ay yung pong speaking in tongues, magsalita ng ibang wika. Kasi yun ang sign para po ang salita ng Panginoon ay maipapahayag na sa buong mundo. Different languages. At kasama po ang Kapampangan po doon. Kasama po ang English po doon. Huwag niyo pong itanong sa akin kung nagkapampangan ba si Peter o kaya po si James noong pong sila po'y nagsalita ng ibang wika. No po. Although binanggit po dito kung ano po yung mga languages na narinig po ng mga tao doon. Ngayon po, ang emphasis po dito, the Holy Spirit empowers our witness.
Ang isa pong tanong, kung nasa iyo na yung Holy Spirit, kailangan pa ba na ma-feel ka sa Holy Spirit? Nasa iyo na yung Holy Spirit. Yan po ba'y nagiging katanungan po natin? Sino pong naniniwala nung tayo po ay na-born again, tinanggap na natin ang Holy Spirit? Alright. Bakit kailangan pa natin yung infilling of the Holy Spirit kung nasa atin na yung Holy Spirit? Yun ang malaking tanong. Ano po yung difference po nito? Kung titingnan po natin yung pong Acts chapter 1 verse 8, yan po yung tinatawag nating infilling of the Holy Spirit. Yan po yung ibig sabihin ng baptism in the Holy Spirit or baptism with the Holy Spirit. Interchangeably po, ginagamit po yung in or with. Isa lang po ang meaning ng baptism with the Holy Spirit. Yan po yung infilling of the Holy Spirit. Dalawa po ang ginagawa ng Holy Spirit. Indwelling us and infilling us. Alright? Sabi ng Lord. Tignan natin, John chapter 20, verse 21 to 22. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you." And when he had said this, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Ang tanong, tinanggap po ba nila yung Spirit at this time that the Lord breathed? Yes, they have already received the Spirit at that time. Kaya nga, He breathed on them, the Holy Spirit. Ngayon, bakit meron pa pong infilling doon po sa Acts chapter 2, chapter 1 and chapter 2? So, different po yung na-receive nila ang Holy Spirit doon po sa John chapter 20 at iba rin po yung pong Acts chapter 1 verse 8 and Acts chapter 2. Yun po yung infilling. Ngayon, ano po ang difference ng indwelling at infilling? Yung pong indwelling, tinanggap nating buong-buo ang Holy Spirit. Naniniwala po ba kayong nandiyan na ang Holy Spirit sa atin? Ngayon, yung pong infilling, bakit kailangan natin yung infilling? Infilling of the Holy Spirit means we do not get more of the Spirit. It is the Spirit that gets more of the believer. Kapag po we are being filled with the Spirit, hindi naman po yung kulang ang Holy Spirit sa buhay natin. Kaya kailangan, baka 50% pa lang ang Holy Spirit sa buhay ko, kailangan ko ng infilling para maging 75. Bukas magiging 80% na. Baka next year magiging 100% ng Holy Spirit sa akin. Hindi po ganoon yon. Buong-buo ang Holy Spirit sa atin. Yung pong infilling, ibig sabihin nun, hindi pa lahat ng nasa buhay natin controlled na ng Holy Spirit. Sino pong umaamin? Hindi pa lahat ng nasa buhay natin controlled na ng Holy Spirit. Yung mga iba nga po, hindi pa nila makontrol yung galit po nila. Yung tinuturo po sa atin ni Pastor Herbert. Kaya po, we have the Holy Spirit in us, pero hindi pa po siya at home sa buhay ng tao. Kamukha po kapag may bisita ho tayo, papasok po sa bahay natin. Kaya lang, hanggang sala lang siya. Hindi siya pwede pumasok doon po sa mga rooms.
hihingi muna ng pahintulot. Pwede bang gamitin yung comfort room? Pwede bang pumunta doon sa kusina? Yung ganon. Ang Holy Spirit, nandyan sa atin, pero baka hindi pa siya at home sa ilang areas ng life natin. When we are filled with the Holy Spirit, we are giving the Spirit the control doon sa every area na hindi pa niya controlled. He gets more of the believer. Yun po yung meaning po ng infilling. Amen. Amen. Kaya meron din po mga Kristiyano hanggang ngayon, kuripot pa. Kasi hindi pa controlled ng Spirit, even yung pong aspect ng giving niya. Yung mga iba, nagtatampo pa. Kasi hindi pa controlled ng Spirit yung area ng kanyang emotion. Yung iba, hindi pa po makapagpatawad. Kasi hindi pa po controlled ng Spirit yung area ng pagpapatawad niya. Kaya kailangan everyday we are being filled with the Spirit para darating yung time, every area of our life is controlled by the Spirit. Napansin po ninyo, kapag po filled ka with the Holy Spirit, yung hindi mo dating nagagawa, nagagawa mo. Hindi ka makatayo dati. Experience ko po kasi yan. Kaya pinaniniwalaan ko po ito, not only through the Word of God, but because of my experience, mahiyain po ako. I cannot stand in front of people. Nanginginig po yung tuhod ko. But when I was baptized with the Holy Spirit, become filled with the Spirit of God, yung makapagsalita sa harapan po ng tao, na control po yun ng Banal na Espiritu Santo. Kaya tumatapang yung pong filled with the Spirit of God. Amen, amen. Siguro bago po si Doc, palakpakan natin si Lord, amen, hallelujah. Bago po si Pastor Zion, kagabi, yung word ng Lord sa akin na pangungusap ni Holy Spirit, yung hanggang saan ako susunod sa Kanya. Kasi kung minsan parang meron tayong terms and condition. Now, then pinakita ko sa akin ni Lord, yung Holy Spirit, si Jesus, doon sa Luke chapter 4. Ito palang ibig sabihin binabagit ni Pastor Phil. Ito palang ibig sabihin ng full of the Holy Spirit. You are willing to be led and to go where He wants you to go. You are willing to be led by Him and go where He wants you to go. Kung minsan kasi tayo hanggang Sunday lang, di ba? Kailan po hanggang Wednesday. Pero nagde-devotion kayo, nag-care group, hanggang care group. Now, pasinin niyo sabi sa Luke chapter 4, bago ko ibigay ka, Doc, sabi niya, verse 1, Then Jesus, kasi ang ating example ay si Jesus. Then Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan River. He was led by the Holy Spirit in the wilderness, where he was tempted by the devil for 40 days. Jesus ate nothing at all that time and became very angry. Pansinin niyo, hindi siya nanatili lang sa Jordan, but he was full with the Holy Spirit, dinala siya sa wilderness. Na, tanong ko, Lord, bakit ito? Bakit nakasulat to? Upang ipakita sa atin, anong ibig sabihin ng tumodo sa Holy Spirit? Si Jesus hindi siya kumontra. Sumunod siya sa Holy Spirit hanggang sa wilderness, hanggang sa testing. So, ganun din po. Tayo willing sumunod sa Holy Spirit, hindi lang doon sa convenience natin, sa gusto natin. Maging doon sa i-sacrifice mo yung pride mo, i-sacrifice mo yung ego, pati yung time mo para sa Holy Spirit, yung oras mo. Yun ang sinasabi sa akin kagabi, na handa ka, hanggang saan ka pwedeng sumunod sa akin. Si Lord, hindi lang hanggang Jordan, nang siya ipapuspos. Sumunod siya sa Holy Spirit at siya'y dinala sa ilang, and then for the nation, natukso siya. So, ang punto ko rito, mga kapatid, ang manifestation ni Holy Spirit sa church, sa buhay natin, depende yan kung hanggang saan tayo susunod. Hanggang saan natin kayang tumodo sa Kanya. Amen? So, Doc, sige na po, Pastor Zion. Pastor Zion. Thank you so much po, Bishop. Thank you, Tay. Opo. Gusto ko lang pong, just to conclude yung sinabi po ni Bishop at ni Pastor Phil, it means, Bishop, that hindi lang limited dun sa gifts ang meron tayo. Sometimes kasi we just pray for the gifts na, Lord, may I receive this gift, O God? Pero yung lifestyle natin, taliwas dun sa ating pag-empower sa atin. So, sa sinabi nga po ni Bishop,
yung being filled with the Holy Spirit is not just about the gifts, but even yung ating buhay po ay na-align sa kalooban po ng ating po Panginoon. So, dito na po ako sa pinaka-last point. The Holy Spirit empowers. Pastor Zai, po. gusto Sige ko po. lang pong i-correct po yung number 2. Okay. Nakalagay po kasi, baka indwelling us, yung you get more of the Holy Spirit. We do not get more of the Yes. Spirit. Yung infilling, He gets more of us, no po. Yung Yes. pong indwelling, hindi po you get more of the Spirit. Hindi po more. Nandoon na siya. Buo siya. You are Yes. being indwelt. Alright. Paki-correct lang po ito. Buo siyang pumasok sa atin noong tayo po ay tumanggap sa Kanya. Ayan. Hindi po kakaunti pa lang. Tapos we get more, we get more, we get more. Hindi po ganoon. Opo. Gusto ko lang po i-correct. Thank you so Yung much. indwelling, He dwells within us. Yung pong ibig sabihin nun. Pumasok siya at nananahan sa atin at hindi tayo iiwanan ng banal na Espiritu Santo. Thank you so much po for clarifying. The Holy Spirit seals us po. Yeah. Hindi na nawawala ang Holy Spirit sa ating pong buhay. Opo. Salamat po, Pastor Phil. Pangatlo po ay the Holy Spirit empowers our work. Hindi po career or anything. It is the work of the ministry. Ang Banal na Espiritu po ang nag-enable sa atin para maglingkod po. Tumayo sa harapan. Ano po ninyo? Dati po, mahihayin po ako. Ngayon, walang yana pa. Diyan po. No, we are empowered by the Lord. No? Dito, alam niyo po, I could not imagine myself sitting with Bishop and Tatay Phil. Dati po, kabataan po ako, nakikita ko lang po sila Tatay Phil. But because of the Holy Spirit working in us, the Holy Spirit empowers us na hindi lamang po para mag-ministry, but the Holy Spirit empowers us to serve para po makapaglingkod. Yeah. Naalala ko po tuloy yung mga kinuwento po nila Bishop, sila Pastor Phil sa Kamuning, si Bishop po sa Santa Lucia, na nag-preach po si Bishop sa covered court, no? At si Pastor Phil doon po sa may ano lang po, 'di ba? Sa may field lang po, wala pa po yung church noon. And you know what? Alam po ninyo, pwede naman natin sabihin, ay, ba't ganito? Mainit, 'di ba? Pwede tayo mag-complain. But you know what? The reason why nagpapatuloy po is because of the Holy Spirit. The reason why we can serve is because of the Holy Spirit. Pangalawa po, the Holy Spirit empowers us with the spiritual gifts na binibigay po sa atin. Nandyan po yung gift of preaching, nandyan po yung gift of evangelism, di po ba? Gift of prophecy. Kaya nga po, Bishop, Pastor Phil, sabi po sa 1 Peter 4 verse 10, each of you should use, everybody say use. Gamitin po natin whatever gift you have received to serve others. So hindi siya self-seeking. It is to serve others. At yung gift ng Holy Spirit sa iyo ay hindi lamang para sa iyo kundi sa ibang tao. If you have been given the capacity to train people, to lead people, use it to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Kagaya po ng spiritual gift of discernment, nandyan po yan. Preaching of the Word of God, no? At fighting off, ito po panguli po, the Holy Spirit empowers us in spiritual warfare. Wow, hallelujah. So hindi lang po service, but you know, active pa rin po ang kaaway sa ating panahon ngayon. Kanina po may share po ang Bishop, kay the Bishop about a video sa Amerika, nag-iba na po yung perspective ng mga tao ngayon. And you know what? Sabi ko nga po, nag-aral po ako sa isang conservative seminary. At nung ako po ay malapit ang matapos, Bishop, that was 2010 or 11, nagkaroon tayo ng encounter sa Cabiao, Bishop, at si Pastor Phil. Excuse me po. By the grace of God, nakakapagsalita po ako. Okay. Alam niyo po, nung panahon na yun, Bishop, kasama ko po sila, Sir Nat, tsaka si Glenn po at that time. Meron pong sinapian doon. Actually, seminary train, di po ba? At meron po, nung may sinapian po, tinawag po kami nung isang pastor, sabi niya, Pastor, dito ka, pag-pray mo. Si Nat po, nagigitara. So habang nagigitara po si Nat, nagpe-pray po kami.
Alam niyo po, yung sinasabihan ng masamang spirito, tumatakbo, nagwawala. Hinahabol po si Sir Nat, kaya si Sir Nat umikot ng umikot sa ano eh. Okay? First time namin naranasan yon. Ito po matindi. Habang kami po ay nagpipray, sabihin po ng pastor, pag-pray mo, palayasin mo yung masamang spirito. Alam po ninyo, binuksan ko yung Bible ko, wala po akong, sa dami-dami na minamarize po namin, wala po akong lumabas sa isipan ko. At ang pangalan po nung babae po, ang pangalan niya ay Manilyn. So, Manilyn, tumitingin siya. Talagang iba yung katawan, ang lakas niya, maliit lang po siya. Manilyn, sabi ko, talagang tumitingin po siya sa akin. Alam niyo po, imbis na pinalayas ko po yung masamang espiritu, ang pinalayas ko po si Manilyn. Manilyn, lumabas ka dyan, sabi ko. Sa sobrang kaba ka po, ganun po yung nangyari. But you know what? Because of the power of the Holy Spirit, naniwala po ako na kaya pong palayasin ng Panginoon ang masamang espiritu. By the grace of God, lumayas po. At hindi po yung babae, kundi yung masamang espiritu po ay lumayas at ang babae po ay na-delivered. So, what is my point? Mga kapatid, the same power of the Holy Spirit is not just in us, but is in you. Yes, hallelujah. Mga kapatid, you have the authority. All believers have the authority of the power of the Holy Spirit, and we have that especially in terms of spiritual warfare. Kaya kailangan po nating hindi lamang po i-practice, but we must believe na pag meron po nagpaparandam or anything na nararamdaman, you just pray and believe the power of the Holy Spirit and believe in the Lord Jesus Christ at pwede po mapalayas po yung masamang spirito po na yun. The Holy Spirit empowers us in our work, in our ministry po. Yun lamang po, Bishop and Ate. Amen. Ganda po no? The ministry of the Holy Spirit empowers our worship, our witness, and our work. Huwag niyo po kung tatlo pa ng W po yun, no? So yung una po, our worship and prayer, our witness, and our work. Kasama na po yung warfare natin, yung sa spiritual warfare. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Alam niyo po, parang bitin yung oras natin. Alam po, may mga tanong kayo. So, ang gawin natin, maging sa online, may mga tanong siguro sila. Siguro, isulat po ninyo and then ibigay niyo po sa amin, sasagutin natin sa sunod dating meeting. Ano? Ay, hindi wala. Mayroon pa tayong guest sa next Wednesday. Galing ng Canada, matindi, si Pastor Veer. So, mag-invite tayo. No? Nakaranas po yun ng milagro. Kakaibang klaseng pagkilos ni Holy Spirit sa buhay niya. Yun po yung best friend ni Bishop Hong. Napunta lang siya ng Canada at may gawain po doon. May ministry na kung saan extraordinary yung ginagawa ng Lord sa buhay nila. Ang ganda po ng topic natin. I know yung konti lang pa talaga yung ating natouch natin. Konti pa lang. There's more. There's more. Especially, ano ba yung mga gifts? Ano? Paano ko maranasan yung praying in the Spirit? So yun, kailangan natin itong i-discuss din yun. Paano, yun, buti kanina nabagay mo yung mga, ano ba yung katunayan na sa Holy Spirit yung ating speaking in tongues. So nasagot kanina yun, no? So, i-desire lang yung mapuspos ng Holy Spirit. Tayo mag-surrender. Magsuko ng buhay. Then, gawa ni God yan eh. Jesus Christ is the baptizer eh. Siyang bahala sa inyo. Siyang kikilo. Anak ka ng Diyos eh. Amen. Mararanasan mo siya. Naalala ko si Pastor Melba sa bus. No? Habang nagpe-pray siya, bigla na-baptize ng Holy Spirit. No? Nag-speak in tongues. Si Max Loquedo, si Uncle Max Loquedo, kinakwento ka rin ni Pastor Ian. Dati hindi naniniwala. Pero sa kanyang pag-pray, napos po siya ng Holy Spirit, and he speaks in tongues. Nag-pray in the Spirit. So, nagbago ang paniwala niya, yung kanyang theology. Naniniwala na siya ngayon kasi naranasan niya mismo. So, maraming mga hindi naniniwala, pero sa kanilang sinseridad sa Panginoon, naranasan yung power ni Holy Spirit. Amen. Naranasan yung speaking in tongues, baptism of the Holy Spirit, yung mga gifts nag-manifest. So, mga kapatid, itutuloy natin to. Amen. Marami tayong mga dapat pag-usapan. Pero dito may mga humihingi ng sana matapik daw natin yung about once saved, always saved. Although natalakay naata natin yan, di ba? Noon, ano? During the pandemic po. During the pandemic, opo. No. So siguro ituro pa natin yan. Pero hindi muna tayo aalis sa Holy Spirit.
itutuloy po natin to. Saka may mga tanong kayo, sasagutin natin. Amen? So praise God, hallelujah. So maraming salamat, Doc, Pastor Zion. Mag-pray tayo sa offering. Oo, kailangan natin ng offering para sa church, sa ministry. Amen? Sa pangangailangan ng simbahan. Amen. One of the fruits of the Holy Spirit is love and joy. And there is love in giving. There is joy in giving. Kaya sa oras po ito, tayo po'y manalangin po sa ating pong pagkakaloob. Father, we thank you for the privilege of exercising our spiritual gifts. And we believe, oh God, worship is also done through giving. And Lord, we know that sa aming pong pagkakaloob, it's not about the amount, it's not about what we can give, but it's about the attitude in giving. And Lord, as we give today, we pray that we will not just give because we are required, but we will give because we have a heart of generosity that only can come from the Holy Spirit. And Father, we pray, bless your people as they give their offering and their tithe to you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y magkalob sa Panginoon sa oras pong ito. God bless you, church. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sa mga nasa online po, meron po tayong bank account, GCash, no? Ang prayer talaga natin mapalaganap ang salita ng Diyos. Yung ating lupa dyan na hopefully talagang maka-start na tayo after this rainy days, ano? So yung mga pinagkakalap ninyo ay lahat ay sa gawain ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo na. Salamat po sa mga dumating. Salamat kay Pastor Phil, Pastor Zion, sa ating mga musician. At sa mga nasa online, maraming salamat. Sige po ating itaas ang ating mga kamay. Father, we thank you and all glory belongs unto you. May mga prayer request po sa online. Father, we speak healing and miracle in the name of Jesus. At sa bawat dumating sa lugar nito, at sa bawat makikinig pa through the live stream and through the link na masasend, we are declaring, Lord God, your grace, your mercy, your goodness will be with us all the days of our lives. Salamat sa amin tinanggap. Salamat sa amin narinig. Dalangin namin, lumalim pa po kami sa aming relasyon at pagkakilala sa iyong banal na Espiritu. Salamat po ng marami aming Ama sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. Sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming po salamat. Love you po. Shalom. Meron pong YAP. Yung YAP? Mga YAP. Dalo tayo sa ating Young Adult Fellowship. God bless po. Praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of kings.